Sabi ni Claire Castro, wag na daw tayong mag-focus sa flood control dahil may mga kaso na, nasa ombudsman na, nasa Sandigan Bayan na, etc. etc. Ang tungkol sa flood control projects, hayaan na po natin sa mga mag-iimbestiga. At kung nakasuhan na po, hayaan na po natin ito sa korte at sa Sandigan Bayan. Mag-focus daw tayo sa ekonomiya. Ulol. Kaya nga nasira ekonomiya natin dahil dyan sa flood control na yan. Wala nang nagtitiwala sa atin. Pero ang nais po ng Pangulo ngayon, at natanong natin to sa kanya, thank you Ivan for that question. Ang gusto niyang tutukan ay ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Kung hindi tayo mag-iingay sa flood control na yan at magkaroon ng immediate na resolution doon sa mga tunay na may sala dyan sa flood control na yan, hindi gaganda ang ekonomiya natin. Ma'am. At nais niya po, kapag ka po dumating yung araw na magkakaroon po ng press briefing with the MPC, ang gusto niya pong tutukan at maidiscuss sa inyo ay kung paano niya maiaangat ang buhay ng Pilipino. Mas magandang pag-usapan kung ano mga plano niya patungkol sa ekonomiya ng bansa. Magkarugtong yan. Nasira yung ekonomiya sa korupsyon ng administrasyon ninyo. Paano may babalik ang tiwala ng mga investor? Panagutin ang lahat na may sala. Kasama yung amo mo. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Ana Bajo, GMA News Online. Afternoon, ma'am. Ma'am, bukod po sa transportation projects, ano po yung iba pang natakil ni Presidente sa meeting and kamusta po yung kalusugan niya? Katulad ng sinabi natin, nagkaroon po ng suggestion si Secretary Lopez na gawin na po yung mga new vehicle, ang registration na ay imbes na 3 years, ay gawing 5 years. At naipakita po ng Secretary Lopez ang kagandahan po nito. At initial po na naaprubahan ito ng Pangulo at susundan po ito ng mga memorandum na gagawin po ng DOTR. So hintayin na lamang po natin. Ma'am, Yung kalusugan po niya, actually po, sinabi ko po, kinakamusta po kayo ni Ana Bajo. Sabi ko po ang inyong pangalan at sabi naman po ng Pangulo ay mabuti po siya at tuloy-tuloy ang kanyang meeting. Ngayong araw po ay 5 meeting po ang kanyang dadaluhan. Grabe. Ma'am, napag-usapan po ba yung impeachment? Yung case laban sa kanya? Napag-usapan, yes. Ang sabi lang niya ay nandiyan ang proseso at kung anong proseso, igagalang niya. Ma'am, bukas pagbobotohan ng House Committee on Justice yung kung sufficient in substance yung kanyang impeachment complaint. Nagsisimula na rin po ba ng paghahanda yung legal team ni Presidente tungkol dito? Hindi pa. So alamin na natin kung ano mangyayari sa proseso. Mukhang alam na hindi matutuloy Hindi naghahanda. So pag nandiyan naman po yung proseso, sasagot na lamang po ang Pangulo. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon po, ma'am. Ma'am, magtatanong lang po kami ng update regarding po dun sa mga contractors na supposedly pinapa-blacklist po ng President at ng DTI last year kasi dahil involved sila sa flood control projects. Ilan po ba sa kanila yung tuluyan na na-blacklist? At saka, paano po kaya makaka-apekto yun sa ongoing infrastructure projects ng Marcos administration? Kanina po ay natanong natin ang Pangulo patungkol dyan at natanong din po natin ang PICAB at ang DPWH. According sa PICAB po, 16 po ang ongoing na proseso para sa blacklisting ng mga contractor na sangkot sa mga anomalyang infrastructure projects. At 4 sa kanila po ay sigurado na pong na-revoke ang kanilang lisensya. At ayon naman din po sa DPWH ay Sino-sino dapat pinapangalanan nyo hihigit sa 60 contractor ang maaaring ma-blacklist. Pero ang sabi po ng Pangulo, kahit po magkakaroon tayo ng blacklisting ng ibang mga contractor ay hindi po maaapektuhan ang tuloy-tuloy na pagsasagawa ng mga infrastruktura sa bansa natin dahil marami pa po ng mga contractor na masasabi natin na maaayos magtrabaho. Magbubukas po ng pintuan itong sinasabi ng Pangulo na ang matitino at maaayos na mga kontraktor ay babayaran agad. Yan po kasi ang pag-uutos ng Pangulo noong nagkaroon ng huling pagmi-meeting with the economic team. So, hindi po kailangan matakot ang mga contractor
at ang mga nasa industriya na makipagnegosasyon at makipagtransak sa gobyerno dahil ang pangako po ng Pangulo, babayaran po ang lahat mga kontraktor na maayos magtrabaho. Follow-up lang po. Nung last, yung nag-present po si Pangulo nung list ng mga contractors, meron po doon na karamihan po sa kanila yung nakakuha ng projects ng DPWH. Kasama po sila doon sa parang nasa shortlist. Ngayon pong kasama po ba sila doon sa iba blacklist na 60? Mhm. Titignan pa po kasi yung 4 pa lang po ang natanggalan ng lisensya. So yung iba po ongoing pa po yung ibang investigasyon. Pero Hindi mo lang tinatanong nung mga reporter kung sino yung 4 na yun. Ano? kung karamihan po kasi ng projects kasama po doon sa top 10, hindi po ba makakapigil po yun doon sa mga ongoing projects ng DPWH? Yung binabanggit mo bang top 10 ay yung nasabi ng Pangulo noong una? Opo. Okay. Hindi naman po pinangalanan agad ng Pangulo kung sino mga anomalya doon. Binanggit lang po niya yung mga top 10 contractors. Pagka po napatunayan na sila talaga po ay involved, ayon sa pag-iimbestiga po, mapablacklist po talaga sila. Thank you po. Next question mula kay Lizelle Pardilla, PTV. Good afternoon po, Yusek. Yusek, President Marcos's leadership is clear, direction is clear, accountability and transparency. How disappointing it is for the President that according to Ombudsman Remulla, his team is having a hard time obtaining SALNs of lawmakers they are investigating at kailangan daw po munang pumasa sa plenary before the release po. Maliwanag po na ang gusto po ng Pangulo ay transparency and accountability. Pero may kanya-kanya pong rules na sinusunod ang bawat departamento. Meron po tayong separation of powers na tinatawag at kung ano man po ang rules ng House of Representatives or Kongreso patungkol po dyan, yan po ay ginagalang ng Pangulo. Iniiwasan po ng Pangulo na magkaroon ng executive what do you call this? Overreach. So, iniiwasan po ng Pangulo na magkaroon ng executive overreach. Sunod na tanong mula kay Maricel Hatgigi, TV5. Good afternoon. Yusek, what do you think of the proposed no work, no pay for all lawmakers, including senators and congressmen? Tinanong din po natin ang Pangulo kanina umaga patungkol po dyan at sinabi po natin na ito'y panukala ni Congressman Sandro. So mukhang hindi pa po sila nag-uusap patungkol po dito dahil nabigla siya na may proposal ni Congressman Sandro. Pero ang sabi lamang po ng Pangulo, trabaho po yan ng mambabatas at hindi po siya makikialam kung ano po ang mangyayari kung ito'y magiging batas. At kung ano lang po ang ihahain sa kanya at bababasa niya, yun lamang po ang kanyang aaralin. But at least do you see advantages and disadvantages if this bill pushes through? Muli, yun lamang po kasi ang nabanggit sa atin ng Pangulo. Pero kung pag-uusapan po in general, maganda po ito dahil po para malaman naman nila na ang mga taong hindi natatrabaho ay hindi naman dapat na makinabang sa pondo ng bayan. Pero muli, inuulit natin ang sinabi ng Pangulo, hindi po niya saklaw ang paggawa ng batas. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Yusek. Doon po sa ASEAN Summit preparation, may mga observers po kasi na nagsabi na yung venue ng recent ASEAN Ministers meeting is in a casino hotel na bawal sa mga Muslim delegates. So how the government can rectify this and how's the organizing committee chooses the venue for this year's summit at kung may bidding po ba na nagaganap for this? Unang-una po, there's nothing to rectify dahil kung ito naman po ay hotel, casino, at ang nature ng event ay gagamitin po ito para sa isang international event like summit, hindi po para magsugal, wala naman pong nilalabag na protocol ang bansang Pilipinas. So iba po kasi ang usapan kung pupunta doon para magsugal. Pero kapag ka po ang hotel, although may kasamang casino, pero ang purpose po ay umattend na isang event, hindi po naman wala po nilalabag na anumang protocol ang Office of the President or ang administrasyon na ito. Patungkol po naman sa Wala bang hotel lang? Walang casino. Dami-daming hotel eh. Yung may casino pa talaga. sinasabi nating procurement,
Ang proseso po na ito ay mahigpit po na tinututukan at kasama na rin po ang evaluation of course at ang nature ng event. Pero ang katulad pong itong event ay masasabi po nating high-profile international events na karamihan po ay nagko-qualify po for exemptions from standard open competitive bidding, allowing for alternative procurement methods katulad ng negotiated procurement at direct contracting. Transparent din po ba ang pag-release na kung magkanong pondo ang magagastos for this summer? Nagre-report naman po at makakaasa po kayo dahil ang Pangulo po ayaw po niya ng usapin patungkol sa korupsyon kaya po makakaasa po kayo dyan. Thank you. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hello, Yusek. Good afternoon. Baka lang po may reaction ng Palace doon sa nangyaring heated debate sa Senate about the West Philippines. Ang usapin po, kung nagkaroon po man ng debate sa Senado, yan po ay kanilang mandato. Pag-usapan kung anong issue at yan po ay parte ng pagiging democratic country. Pero alam po natin ang posisyon ng Pangulo patungkol po sa West Philippine Sea. Unang-una po ay dapat na ipaglaban. Protektahan kung ano man ang interes na mayroon ng Pilipinas at kung ano man po ang nagiging issue sa ibang bansa, gagamit pa rin po tayo ng matatag, malakas, ngunit may diplomasya na pakikipag-usap. Sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRT. Jose, good morning. Balik po tayo doon sa usapin ng mga fugitives na hanggang sa ngayon, mga high-profile fugitives na hindi Yun. pa naipapauwi dito sa Pilipinas. Sabi ni Representative Toby Tiangco, mismo daw ang NBI ang umamin na hanggang ngayon wala pang red notice. Kumbaga, ang quote-unquote na sinabi niya, it is sad because the NBI itself admitted they have yet to receive an answer from Interpol for their request for a red notice. Sigurado po ba tayo natutugon po ang Interpol sa hinihiling nating tulong sa pagpapabalik sa Pilipinas kay Zaldico? Christian, maliwanag yung tanong mo. Ibig sabihin, sa parte po ng gobyerno natin, ginagawa natin ang lahat ng paraan para mapauwi ang mga fugitives. So nakikipag-cooperate tayo at nakikipag-coordinate sa Interpol. We are just awaiting the response from the Interpol. Nako. So, tayo Ang tanong hanggang kailan kaya maghihintay? Baka matanda na si Salty ko bago mapauwi yun. naman ay naging maganda rin naman na kapartner ng Interpol at alam po natin na Interpol ay ginagawa din nila ang kanilang mandato. So, makakaasa po tayo at na mapapauwi ang mga fugitive dito. How do we see yung suggestion po niya ni Representative Toby Tiangco na magpadala yung NBI ng isang high-level team sa Interpol para mapabilis yung pagbigay nila ng response? Yan na lang po ay ibibigay ko ang katanungan na yan sa DILG. Salamat. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, tulad po ng nabanggit ninyo, ang Pangulo sa ngayon ay nakatuon sa ekonomiya. Last Friday, he met with this economic team. Ngayon naman po, transportation. But in all these meetings, ma'am, napag-uusapan pa ho ba sa cabinet or in his inner circle itong pagpapanagot sa mga nasa likod ng flood control scandal? Unang-una po, nung pa po niya sinabi, lahat ng sangkot ay dapat mapanagot. Ang pag-iimbestiga po ay iniwan niya po sa kamay ng ICI. ICI, wala lang ICI. Isa na lang yung tao. Ang mga dokumento na dapat aralin at kung dapat sinong kasuhan, iniwan niya na rin po sa Department of Public Works and Highways. Nandyan din po at nangako ang ombudsman na sila magpapatuloy sa pag-iimbestiga. Pati po ang DOJ. Nandiyan rin po ang patuloy na pagpapaimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Pero ang nais po ng Pangulo ngayon at natanong natin to sa kanya, thank you Ivan for that question. Ang gusto niyang tutukan ay ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Ang tungkol sa flood control projects, hayaan na po natin sa mga mag-iimbestiga at kung nakasuhan na po, hayaan na po natin to sa korte at sa Sandigan Bayan. At nais niya po, kapag ka po dumating yung araw na magkakaroon po ng press briefing with the MPC,
Ang gusto niya pong tutukan at maidiscuss sa inyo ay kung paano niya maiaangat ang buhay ng Pilipino. Mas magandang pag-usapan kung ano mga plano niya patungkol sa ekonomiya ng bansa. But it is safe to say that just because the president doesn't talk about the flood control scandal anymore doesn't mean that he's not interested anymore. Definitely interested po siya. Kaya nga niya ito ibinigay ang kapangyarihan sa ICI bilang independent body upang matutukan ang ICI, wala lang ICI, isa na lang. pag-iimbestiga rito. Pati po sa DPWH, hindi po tumitigil ang DPWH na panagutin na ang dapat managot. Nabanggit niyo po yung ICI panghuli. Ano na hong latest sa ICI? Isa na lang po yung natitira sa kanila, yung chairman. And then I understand the last time we asked you about it, nag-aantay ang Pangulo ng report from the ICI. And from there, the President will decide what happens to the Commission. Maraming salamat muli sa iyong katanungan dahil napag-usapan din namin ang ICI. Okay, ang sabi po niya, ang ICI daw po ay isang independent body, independent commission. Kung ano po ang magiging desisyon ng ICI, yun po ang maaari maging tugon ng Pangulo. Kung kinakailangan nila ng tulong sa executive, ibibigay po. Pero kung ano po ang magiging destiny ng ICI, kung ano ang magiging susunod na magalaw nila, yan po ay pinauubaya ng Pangulo sa ICI bilang independent commission. Ma'am, sorry, pero paano sila magkakaroon ng desisyon kung hindi sila magkaroon ng quorum? It is a problem that was pointed out by Chairman Reyes. Hindi ko po alam kung paano nila gagawin, pero bilang independent body, I think Okay, tamang pati ikaw, hindi mo alam. maaari naman silang kumuha kung sinong mga tauhan ang pwede nilang gawin or kunin. But aren't the members appointees of the President? And isn't the Commission a creation of the President through an executive order? Yes, pero may chairman naman po sila. Kung ano po ang nais po ng ICI according to the President a while ago, kung ano ang nais nilang gawin at kung ano ang gusto pala nilang magpatuloy, sabihin lamang nila sa Pangulo at susuportahan sila. Follow up. Follow-up question. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Kasi clarification lang. Ang sabi niyo kung ano yung desisyon ng ICI, pinaubaya na ng Pangulo sa Independent Commission. Yes, kasi independent commission sila. So, ang magiging decision nila, dun lang po ang Pangulo. Ibig sabihin nito, Yusek, pagka nag-decide ng ICI na i-dissolve na sila, yun din ang magiging desisyon ng Pangulo. Kung sasabihin po rin nila na tapos na ang kanilang obligasyon, makikinig po ang Pangulo. So basically, ipinaubaya na ng Pangulo yung desisyon sa ICI. Yes po. Para yung susunod nilang action. Okay. Doon na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, follow-up, kung tama yung dinig ko kanina, no? Sinabi nyo po, pag may hihingin yung ICI at may kailangan sila, maaari silang magsabi sa pamahalaan. Eh, sinabi na po nila before na kailangan nila ng tao para doon sa kanilang operations. They are seeking the appointment of new commissioners kasi nga po nag-iisa sila. Although na-mention yun before na kaya naman nilang mag-operate sans the replacement of the new commissioners. Pero nabanggit na po nila before na kailangan nila ng tao for that quorum na binanggit ni Ivan kanina. So, ano po yung tugon ninyo doon? Mag-propose po sila sa Pangulo. Hihingi po kayo ng formal communication from them. Okay, ito po ulit ang independent body po kasi ang ICI. So ayaw po makialam ng Pangulo kung ano po ang magiging desisyon nila. Kung ang desisyon po nila ay gusto nila na magkaroon ng panibagong miyembro, sabihin lamang po nila sa Pangulo, hingin po nila ang mga kailangan na maitulong ng administrasyon para magpatuloy sila sa kanilang mandato. So pag nagbigay po sila formally ng communication na mag-appoint po sana ng kapalit ng dalawang nag-resign, tutugunan naman po ito ng Pangulo. Ang sabi po, muli sabihin natin, kasi ang hirap po magbigay ng sagot sa mga hypothetical questions. Kung hindi naman sila hihingi ng ganyan na kapangangailangan, parang mailalagay ko naman po sa alanganin ng Pangulo. So hayaan po natin ang ICI, nadinig po nila ang ICI sa sinabi natin ngayon. Ang kapalaran po ng ICI ay nasa pagdidesisyon mismo ng ICI. Ng isang membro. Ma'am, follow up lang din po.
4 days ago, sinabi kasi ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin na yung guidance ng OP yung hinihintay nila para makapag-decide sila. Sabi niya, we do not know yet, so wala pa namang guidance ang OP for how long we'll stay. We do not know. Sa inyo pa rin talaga ang balik niyan. But we continue to do our work. Mas maganda po siguro kung makikipag-usap silang diretso sa Pangulo. Kasi po, ngayon po, ayaw po talaga makialam ng Pangulo sa ginagawa ng ICI. Kasi independent body po sila. Kung ano man po ang kanilang question, maaari po nila ito Grabe ibigay sa talaga Pangulo. Sa ngayon, kasalukuyan ay wala pa po tayo nalalaman kung nakapagbigay na sila ng report. Thank you, ma'am. Maricel. Tuturoan na sila. Sabi nung ICI, naghihintay sila ng decision galing sa OP. Sabi naman nung Palasyo, bahala na sila kasi independent naman sila. Yun ako yung totoo sa mga to. Lalili TV5. Ma'am, follow up lang po. Pero base dun sa pakikipag-usap niyo po kay Presidente kanina, ano yung pananaw niya? Kailangan pa ba natin ng ICI or tapos na yung trabaho? Depende po. Nung tinanong ko po yan, kung paano po ang mangyayari sa ICI, sabi nila, sabi ng Pangulo, independent body ito. So kung anong kapalaran ng ICI at kung anong pagpapasya, yun din po ang magiging katugunan ng Pangulo. So tinanong ko po siya, paano po kung kinakailangan ng budget? Sabihin lang po nila dahil tutugon naman po ang Pangulo. Pero base po dun sa pinakahuling information na nakuha ng Pangulo or report na nakuha ng Pangulo mula sa ICI, nasa na ba sila? Ano pa po ba yung mga pending na hinahawakan? Sa ngayon po, katulad na sinabi ko kanina, hindi po natin alam kung meron na po sila na ibigay na report. Ang nadidinig naman po niya ay tapos na po talaga ang naging trabaho ni Secretary Babe Singson at sa dating Commissioner Fajardo. So siguro po mas maganda kung makakapagbigay sila ng complete report patungkol sa kanilang mga natapos para po mapag-usapan kung ano po talaga ang gusto ng ICI.